beloved Boss Mike Cervera. Po doon sa Tingnan nyo, tuwing magla-live na lang tayo, mga kababayan, may ipapakita tayo na mga hindi tugma-tugmang mga kwento na galing sa mga saksi na alaga ni Mike Defensor ni Mike Defensor. Ito na mga kababayan, pakinggan ho natin. lang po kung sino po doon sa paway po nag-receive po. Alam niyo yung address o yung bahay, kahit barangay lamang? Your Honor, hindi po kasi gabi po kami dumating ni Kong Saldi doon sa area po. Sabi ng saksi, alaga ni Mike Defensor, hindi na raw nila matandaan at hindi na raw nila nalaman kung anong barangay, anong numero ng bahay, anong palatandaan, kung saang lugar yan na pinuntahan nila kasi daw gabi na sila dumating. Nakuha nyo mga kababayan Makinig. Ulitin natin. Liwanagin natin, Teresita Tan Pachuchay, Mang Kepweng. Mo nga yung mga bisita natin Bukas ibabalik na yung mga inyong mga eto na. Mga kababayan, tanong ni Manang Aimee na mahaba-baba na hindi kamukha ni Irene at saka ni Manong Bongbong, sabi niya, anong oras kayo dumating sa Ilocos? Sabi ng saksi na bata at alaga ni Mike Defensor, sabi gabi. Gabi. Kaya wala na daw silang matandaan na kung anong lugar, anong landmark, anong numero ng bahay. Siyempre may mga address yan, anong kulay, gano'n, mga kababayan. Yun. Yan yun, gabi daw, kaya wala matandaan. Sabi, ulitin natin, para mas maliwanagan. Kasi mga bobo yung mga DDS. lang po kung sino po doon sa paway po nag-receive po. Sa Paway. Alam niyo yung address o yung bahay, kahit barangay lamang? Alam nyo yung address, yung bahay, o barangay lamang, sabi ni Aimee Marcos. Your Honor, hindi po kasi gabi po kami dumating ni Kong Saldi doon sa area po. Hindi po, Your Honor, kasi gabi na po kami dumating ni Kong Saldi saan? Doon daw sa Paway, gabi na daw, gabi. Kaya wala nang makikita, wala nang barangay, wala nang address, wala. Your Honor, hindi po kasi gabi po kami dumating ni Kong Saldi doon sa area po. Pero kasama ko po si Kong Saldi. Alam niya po yung kung ano po yung exact address nun. Kita nyo mga kababayan, eto na. A few moments later. Eto na mga kababayan eto na. Few moments later. Ang tanong ko lang, kailan kinuha yan? Same po pagdating namin. Akala ko 2022 po. Akala ko dumating kayo nung gabi. Hapon na po, ma'am. Aray ko! Sabi ko sa inyo naglolokohan lang tayo dito sa mga putang inang to Sabi kanina gabi. Tapos tinuturo nga maliwanag sa labas Maliwanag sa labas bakit may araw pa? Tapos binago yung sinabi. Hapon daw, hapon. Maliwanag yung kanina, gabi ang sinabi. Kita nyo mga kababayan ko, yan ang sinasabi ko sa inyo na talagang etong mga 18 Marines na to, mga bugos, bayaran, ganun, ayan, mga kababayan, nilaglag kayo ni Aimee. Ayan, ayan, nakita nyo, maliwanag, may araw. Ayan, maliwanag, may araw. Kita nyo mga kababayan? Ito na. Ayan na. Few moments later.
Ang tanong ko lang, kailan kinuha yan? Mm. Same po pagdating namin. Same daw pagdating nila. Sabi, nung dumating kanina, gabi, may araw pa pala. Sino sinungaling ngayon, mga kababayan? Akala ko 2022 po. Akala ko dumating kayo nung gabi. Kita mo, tinanong tuloy ni Aimee, niliwanag. Akala ko dumating kayo nung gabi. Galing mismo kay Aimee. Dahil sinabi kanina na gabi sila dumating, kasama si Saldi. Sabi ni Manang Aimee, akala ko gabi kayo dumating. Hapon na po, ma'am. Hapon na. Hapon Hapon na po. yan. Sabi ni Aimee, humaba lalo yung baba eh. Hapon na. Hapon na pala yan. Hapon na. Wala na mga kababayan. Lukuhan na. Lukuhan na to. Kayo mga kababayan, dito, yan, dito, ulitin natin dito, Po kasi gabi po kami dumating ni Kong Saldi doon sa area po. Gabi sila dumating daw doon sa area, dito, Ang tanong ko lang, kailan kinuha yan? Same po pagdating namin. Akala ko 2022 po. Akala ko dumating kayo nung gabi. Inulit pa ni Manang Aimee. Inulit pa! Sabi nila, akala ko ba dumating kayo gabi? Bakit may araw pa sa labas? Papalusot na lang ito. Hapon na po, ma'am. Hapon na. Hapon na yan. Loko-loko! Mga siraulo! Sino lolokohin nyo kami? Mga uto-uto lang na mga DDS ang mapapaniwala nyo! Kininayokit di ba? Ubod ng sinungaling talaga. Sobra. Napakagago nila. Walang iya, mga kababayan. Ayan halos tuwing magla-live na lang tayo. May mga hindi tugma-tugma na mga tinatalakay tayo dito. Baka naman hindi nyo pa kayong mga DDS. Hindi pa kayo mamulat sa katotohanan. Baka mauna pa sa inyo, sino yung 3 senador na tatawid na sa Lunes? Diba? Mr. Tokwa, bagong subscriber daw. Diba, mga kababayan ko? Sana naman, putang ina. Hindi kami nandito para makipag-away sa inyong mga DDS kayo. Ang gusto namin maliwanagan yung utak ninyo sa pamamaraan na kakayanan namin na mga ginagawa namin na pagpapaliwanag para idein yung mga bagay na makapagbabago sana sa inyong mga pananaw. Kaya lang, mukhang likas na yata ang inyong mga katangahan, kabobohan o nananatili kayong panatiko kanino? Kay Sara Duterte ba o kay Digong? Kasi maging si Panelo ay hindi sumasang-ayon sa mga paandar na ginagawa ng kampo ni Sara Duterte. Ayan, mga kababayan, yung mga ilang beses na tayo nag-live mula nung isang araw. Halos live natin pinapakita natin yung mga hindi mga tugma-tugma na mga sinasabi ng mga saksi nila bentong. Diba, mga kababayan ko, kasalanan ba natin yun? Kasalanan ba natin yun? Eto pa, sige. Bigyan pa natin ng isa. Pagbigyan pa natin ng isang halimbawa. Kapag ka ikaw ay pupunta ng sarili mo ng hearing. Sabi nila, hearing daw nila yun. Itong bogus na Blue Ribbon na committee hearing. Tignan nyo mga kababayan. Biruin nyo. Di ba kung talagang kayo ay totoo sa mga sinasabi nyo, wala nang mga oo. Tuloy-tuloy. Parang ako. Tuloy. Pagsama-samahin natin lahat
ang mga factors na yan, pwede mo bang i-calculate kung tama o hindi yung nauna mong sinabi na hindi mo naman ata sinigurong ganun na ganun? Okay po. Kung 3 to 4 times a week ang sabi nila, 3 beses kanyo na lang. At wag na nating i-consider na large. No? Mag-average tayo, medium na lang. Alam nyo, dyan pa lang, hindi nila sigurado. Magko-compute sila. Mga kababayan, sila na nga nagsasabi na ang mga dinadala nilang maleta, yung malalaki. May mga maliliit, may mga medium. Pero ngayon, bakit magko-compute ka nang hindi mo pala sigurado kung ilang mga maleta talaga at kung anong laki ng maleta ang dinadala? Di ba? Kaya kayo nalilito. Wala kayong data, wala kayong kasiguraduhan, hindi pa kayo nag-compute. Putang ina, mag-research na lang kayo. Talagang para kayong mga DDS naniniwala sa laway ng mga vlogger ni Duterte. Di ba? Laway lang ang sinabi ni Duterte, pinaniniwalaan nyo eh. Kaya namimihasa eh. Oh, ayan. Tignan nyo sila. Paniniwalaan nyo ba yan? Kung kayo ay matino sa ganyang kwento, abogado pa man din to, abay hindi nyo paniniwalaan ito. Kung matino kayo. Kung mga buang kayo, na katulad ni Sara Duterte, na bobo, buang baliw, na hindi marunong mag-computer, hindi marunong mag-laptop, talaga nga maliligaw. Di ba? Maliligaw ka. Kasi hindi ka nga marunong mag-Google. Nakuha nyo? Tignan nyo mga kababayan, parang mga lasing na nagkwekwentuhan. Kunin mo yung range niya. Sige, mga 30 million na lang po kada bag, kada maleta. So sa isang linggo, Maliit naman yun kasi magsimula ka sa 20, merong hanggang 60. So 20 plus 60 divided by 2, yun ang range mo. opo. Kita nyo, mali-mali rin sila Marcoleta. Hindi yan natapos sa 60. Meron pang nagsabi na 50 to 70 million. May nagsabi na 50 to 70 million. Gulo-gulo nyo. Kita nyo, hindi siya. Alam nyo kasi mga kababayan, hindi na kailangan mag-compute eh. Kung talagang totoo sila, ipa-flash na lang sa screen yung kanilang data. Ganito kasi ang nangyari. Araw-araw, ganito karaming maleta na punong-puno ng pera na ang laman ay nasa 50 milyones ang isa. Di ba DJ Byron? Nandiyan si DJ Byron, subscribe nyo yan. Ganon, may data. Papakita mo na, eto na ho. Sa isang araw, eto po yung dinideliver. Ilang maleta? 30. Ang laman? Magkano? 50 milyones ang isa. Ilang sasakyan ang nagdi-deliver? Ilang mga maleta ang binababa kay Martin Romualdez? Ilang maleta ang binababa kay Tito Soto? Ilang maleta kay Sherwin Gatchalian? Kung kani-kaninong gusto nyong banggitin. Di ba? May PM daw si DJ Byron, Tignan nga natin, Ayun, naman pala, grabe. Grabe ka naman, DJ. Grabe, no? Kayo talaga. Si Pia, mga kababayan. Di ba? Bukas natin dalihin yan, bukas, ha? Yan po yan, mga kababayan. Sige, tuloy. So kung 40 million kada maleta, minimum of 20 na maletas kada delivery. So 60 Diba? na maleta kada linggo. Sa tig ko 40 ay kuwan na po yung 240 million na po yata yan, tama? Yata. Mahina po ako sa math kaya nag-abogado ako. Kita nyo? Di ba nagiging kengkoy sila? Halatang halata ho na nagiging kengkoy yung kanilang ginagawa na hearing dyan. Ganyan ba tama? Mga kababayan, kapag ako'y nagpatawag ng meeting sa opisina. Ikaw. Kailangan ko ng report na ganito. Kailangan ko ng report na ganyan. Di ba naka-ready sila?
Pag tinanong ko, ilan ang benta natin ngayong buwan? Nag-down ba? Nag-up? Ganon. Kapag ka nag-up yan, ilang porsyento yung itinaas? Ganon. Para makapagbigay ako ng aking opinion. O kung bumaba yan, ilang porsyento yung bumaba? Ganon. Etong mga ito, putang ina, wala ang mapakita eh. Kaya sabi ko sa inyo, kayang-kaya kong magsenador eh. Kung si Robin Padilla nga, nanalo mga kababayan eh. Kahit pagsamasamahin niyo yung utak ni Bato, utak ni Bongo, at utak ni Robin, hindi mananalo sa akin yun eh. Bakit? Hinubog ako ng aking karanasan. Yun ang pinakamahalaga mga kababayan. Di ba? Yung experience ko, hindi na matatawaran. Kita nyo si Robin, mukhang tanga lang. Nagiging palamuti kasi walang alam. Mag-aahit ng balbas, magpapagluta, susuklayin ng bigote. Ano pa ba ang kaya niyang gawin dyan? Bukod sa magmukbang. Diba? Sa pananalita pa lang mga kababayan, tatalunin ko na yan. Mga kababayan, si Bato, tignan nyo naman magsalita. Parang mata niya. Parang ganun din yung mga salita, nakataga, na bumubuka at lumalabas sa bunganga. Kung anong pikit, kung anong mga sabit ng kanyang mata, ganun din yung salita. Si Bongo naman, kita nyo, wala rin kadating-dating. Swerte lang siya kasi naging kamukha niya si Jack Ma. Kung hindi, wala talaga. Mananatili pa rin, mukha pa rin kobrador ng weteng. Di ba? Sige tuloy. 2.4B. Opo. So, sa isang... sandali 60 times... Putang ina. Mas magaling sa'yo sa math si Senator Amy kaya hindi niya tinuloy ang kanyang pagiging abogado. 60 times... Ganito na lang po. 60 na maleta sa... Putang ina. 20... 60 times 4 is 240 na maleta kada buwan. Mga kababayan, pinagloloko na tayo. Hindi na sila magkasundo-sundong nag-uusap na tatlo. Sila-sila na lang mga kababayan naglolokohan. Saan kayo nakakita niyan? Handa ba talaga kayo sa inyong mga gustong palabasin at pasamain na mga tao? Di ba mga kababayan? O ginagawa nyo lang yan para takutin yung ibang mga politiko? Takutin lahat, pati si Loren Legarda nyo. Si Loren Legarda, mga kababayan, umiskerda kahapon bigla at hindi na nagsalita. Sabi ni Loren Legarda, putang ina, bakit kasama ang pangalan ko dyan? Nandito ko kakampi nyo. Baka nga si Loren Legarda, mga kababayan, mauna pa sa 3 na babalentong sa Lunes. Abangan na lang natin. Kasi mga kababayan, pagod na ako. Pagod na ako, hindi pa kayo nagla-like. Kanina pa ako palike ng palike. Mahalaga kasi mga kababayan yung like nyo. Bakit? Yan ang nakakagaan ng puso ko at nakakaalis ng pagod ko pagkatapos ko mag-live. Pag nakita ko maraming like, mga kababayan, naku, pwede pa akong tumatlo. Tumatlo ng ano? Siyempre sa bebe ko. Hindi na live, siyempre. Di ba mga... Kaya kayong mga moderator, hindi drama to. Akala nyo lang. Pero alam nyo, dinadamdam ko. Kaya mga kababayan, ayaw nyo man ako, baka sa pagkakataon na ito, pilitin yung gustuhin nyo ko. Diba? Mga kababayan, maraming salamat sa inyong pagsama. Ako muli ang inyong lingkod, Mike Cervera. Kita-kita tayo bukas. Kaya kahit madaling araw, mga kababayan, magla-live ang Mike Cervera.
kapag nakita ko, maraming like, ah. Di ba? Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.